Good morning mga Dods. Ngayong araw, ang pagkakaabalahan ko ay pagkakabit ng grills doon sa likod ng aming bahay. Tara. Holy moly, moly, moly. Kinuha ko muna yung hagdanan kasi mataas, hindi walang hagdanan. So bago ako pumunta ron kasi maputik, magsuot muna ako ng buta. Martilyo tsaka concrete nail. Nayasan na yun. Ay, hindi ba nakakarton? Ito na yung bibili ako ng sisiw ito. 10 piraso. Yan, kinukuha na ni Kuya. Isa-isa. Kuya, mayroong mahinang isa dyan. Huwag mo na itama. Ah? Ay, sige. Ayun, nilibre ako ni Kuya ng isang sisiw. Pero medyo mahina yon. O naglabasan. Dito ako bumili ng sisiw na 10 piraso para may pag-ibangan o mapag-alagaan. Ayan sila. 10 sisiw. Ibabalot na ni Kuya. Magkano yung tubigan niya, lagayan ng tubig? Yung inuman nila. Ayun yung inuman nila. Tapos yung patukaan. Yun yung patukaan nila. Nay, magkano yung 10? 350. 35 kasi sabi ko. Okay, sige po. Pero 11 to, binigay ko na lang sa Sige po. Yung patukaan po, magkano? Yun, 40. 40. 12 Yung maliit po, yung maliit. Ay, yung inuman ng tubig. Ganun din, 40 din. 40, kahit yung maliit? Oo, oo. Ay, yung malaki? 50. Doon ka na lang sa sa 50, yung Di ba 14 na lang po? Tawag na lang ito yung malaki. Ilan ba po yung malaki? Isa lang. 10 lang naman sila eh. O sige, tapos baka lumugod yan, lagyan mo na ng bato. Sige po. Tapos yung patukaan, wala po kayong maliit. Ay, sige, pwede na po yan. 12 Pwede. inches lang yan. Sige po, pwede na po yan yung yung patukaan. Hindi po ba nananakmal tong aso yun? Laki ng aso yun. Okay, dali tayo. Aso. Yan po yung pagkain. Ano po yung pagkain nila? Yung tigra, hindi ko pa na binibigay sa ganyan.
Pagka- Yung booster. Tapos mga after, mga 1 month siguro. 1 month? Ano ka na, mag-upgrade ka na sa Integra 2. Ayan, nakabili na ako. May aalagaan na ako araw-araw. Uwi na ako. Ito na ako sa sasakyan. Nay, salamat po ha. Salamat. Ayan, pasalamat na ako sa may kay nanay. Kaya uwi na ako. Nakabili na ako ng sisiw. Isang 10 piraso na 2 days tsaka 10 piraso na 6 days. Magkaiba sila ng araw kasi mahirap daw bumili ng sisiw ngayon. Magpapasko kasi kaya maraming nag-aalaga. Tsaka yung pisa ng sisiw ngayon hindi daw maganda, bansot, kaya ang iba hindi nila kinukuha, hindi maganda yung quality ng mga sisiw. Yung layo ng inikutan namin mula kami Murong, umikot kami papuntang Antipolo. Dito kami nakabili sa Anguno. Dito lang mayroong tinitindang sisiw. Kaya pauwi na kami ngayon para mailipat ko na sa kulungan yung nabili kong sisiw. Tapos isilyado ko yung kulungan kasi may meow-meow na umiikot-ikot doon. Baka kinabukasan ubos na si sisiw ko. Ang isa, yung 6 days 44 ang binta sa akin. Yung 2 days 35. Kailang 11 piraso yon. Kailang yung isa tinanggihan ko gawa nga nung medyo mahina. Kaya sabi ko wag na isama yung yung isa kasi mahina. Sabi ni nanay, yung may-ari ng tindahan, sige bigay ko na lang sa'yo, dagdag ko na lang dyan sa mo kasi nag-iisa na lang. Baka pag inalagaan mo yan baka mabuhay, dalhin mo na lang. Ayun, kaya naging 11. Imbis na 20 piraso lang ang bibiling ko, naging 21 lahat. Makunat yung marami kasing lahi ng manok. Mayroong manok na paitlogin, mayroong manok na yung 45 days. Kasi sabi nila mayroong daw mayroong manok bago nga yung 38 days lang, pero parang ang hirap hanapin yun. Ito na tayo mag-jag sa 45 days. Total ganun din Kakasanayan na natin yan. Masarap din kasi mag-alaga pag may alaga na ganyan. Hindi mo lang namamalayan may may kakatayin ka na. Pag walang ulam, pitas na kaagad ng isang manok. Kuha lang ng isang manok sa May papaya pa. May tanim pang papaya. Ako magtanggal ng balahibo, ako magkatay ng manok. Kayo magilit ng liig ng manok. Sinong gigilit ng liig ng manok? Ako magilit ng manok. Marami pa kayo ng manok. Ito ang ganda rin ang ganda rin dito sa Anguno. Mapuno. Daming malalaking akasya. Doon sa Nahala, pag namasyal. Maganda pa rin yung lugar. Talagang probinsya pa rin siya, out of Manila pa rin siya. Kailang maraming truck kasi, akala ko truck ba lang yun. Ayun, malaki yung truck sa unahan, kaya hindi kayo makalusot. Galing na kami ng palengke ng Anguno. Dito kami nakabili ng sisiw. Pauwi na kami. Nakakagutom na. Bibili na lang ng lutong ulam sa mga dyan sa turo-turo. Malamang masarap naman yung ulam dyan sa turo-turo. Kanina pa kami nagbabiyahe mula Antipolo. Tignan nyo naman yung driver ko. Walang kasawa-sawa sa pagdadrive. Kanina pa nagdadrive. Ako sana magdadrive, kailang ayaw ipahawak sa akin yung manibela. Takot pang magdrive. Kasi paano daw ako bigla-bigla kong lumusot. Natatakot magasgasan si Bumblebee niya. Nagbabiyahe pa rin kami pauwi. Ngayon nandito pa lang kami sa Taytay.
Mahigit isang oras na kami mula doon sa Anguno sa sobrang traffic. Buti nakalagpas na kami sa traffic. Ito na, paakyat na kami ng Antipulo. Ito na yung sigsag na dinadaanan namin. Yan, hataw-hataw na. Kasi medyo gutom-gutom na. Ayun, traffic na naman kasi mga tricycle na naka truck, mabagal yung truck. Puno ng karga. Ayun, ganda ng ganda ng paligiran, no? Mag-green yung kabila. Yung kaliwat kanan ng kalsada, mag-green. Galing na kami sa lugar na sobrang traffic. Bumper to bumper ang traffic. Buti ngayon dito, medyo nakakatakbo na ng mabilis. Ayan, yung mga kainan sa gilid, oh. Parang nakakaingit sila kumakain na, oh. Pares. Mga masarap yung pagkain nila, kumakain sila ng pares-pares. Ito yung mga jeep na kung humataw yung mga jeep na to, grabe. Ang bibilis. Ito, makikita nyo, napakaganda nung nung kalsada. Ang ganda nung kalsada. Ito na, yung arko ng Welcome to Antipulo. Ayan, paakyat na kami. Paakyat na kami ng Antipulo. Nag-iingay na yung mga sisiw sa likod. Naiinip na sa biyahe. Sobrang traffic daw. Ayan na, paakyat na. Ramdam mo na yung ramdam mo na yung atungal ng makina. Paakyat. Yung mga nagmumotor, baliwala lang sa nagmumotor. Lusot-lusutan lang sila ng lusot-lusutan. Maganda lang dito, wala gaanong traffic pagpaakyat. Pero pagdating na dun sa malapit sa rotunda, hindi sa may rotunda, andun na naman yung traffic. Bol na naman yung traffic doon. Pero dito, kita mo yung motor pa relax lang yung takbo niya kasi wala gaanong traffic. Ito ang ganda yung ganda ng biyahe dito. Talagang suwabing yung takbo ng sasakyan. Sigsag pa. May konting sigsag na madadaanan. Tapos ito, paakyat. Mamaya, pagdating doon sa may bago dumating ng Teresa, papakita ko sa inyo yung doon, yung sigsag. Talagang akala mo bituka ng manok. Ito yung parang bitukang manok. Tapos pabulusok pa yung pabulusok pa. Ayan, ganda ng view sa bandang baba. Kaya lang natatakpan ng mga kawayan. Yun, lalaki ng mga truck. Katakot. Sigsag, ikot. Ikot. Sigsag ulit. Ganda ng ikot-ikot. Yan, mga motor. Daming mga motor. Tapos yun, ganda ng view. Ito, hihinto kami dito sa overlooking para makita yung ito, tignan nyo, ang lalim ang lalim. Sus, may harang lang pero ang lalim yan. Kita mo yung nasa ibabaw, and dito na kami sa tuktok ng nung akasya. Ayun yung akasya, pero ang lalim niyan, ayun. Tapos yung mga bahay doon sa kabilang bundok. Ayun,
Kitang-kita yung mga bahay. Natin yan eh. Sa baba natin yan. Papunta ng ano dyan, nandito kami sa taas niyan. Tapos pababa. Ito rin. Ito overlooking din, oh. Oo. Yan, oh. Ayun, oh, kitang-kita, oh. Ganda. Ganda ng view. Teka, bababa ako saglit. Pakita ko sa inyo yung itsura nung ano, nung sa baba. Ayan, oh. Diyan kami pupunta. Ayun yung kalsada sa baba, oh. Nandito kami sa taas ngayon. Ayan. Ayan yung view. Kitang-kita yung view, kitang-kita yung overlook. Yan. Dito kami ngayon sa baba. Ito yung taas. Yan yung taas niyan. Tapos bababa kami doon sa kalsada, iikot kami. Pag ganon, iikot pababa. Tapos ayun yung kalsada, oh. Dadaanan namin 'yon. Dadaanan namin yan yung kalsada na 'yon. Pababa hanggang doon sa kabahayan. 'Yun ang bayan ng Teresa. Kanina doon kami galing, yung taas na 'yon, oh. Doon kami galing sa taas na 'yon, paikot hanggang dito. Pag ganun ang ikot hanggang pag ganyan. Tapos pabalik dito. Tapos iikot kami pababa. Ayan, oh. Talagang bangin na bangin. Kung walang harang, nakakatakot tignan, nakakatakot mag-drive kung walang harang. Ayan na. Ayan yung puno ng kawayan, oh. Nasa tuktok na kami, mataas pa kami sa puno ng kawayan. Mataas pa kami sa poste ng ano, ng Meralco. Yung poste na malaki na yan, oh. Mataas pa kami, nandito pa kami sa taas, sa tuktok. Tara. Lakad na tayo, bababa na kami doon. Doon, pababa kami ganyan. Ayan. Palusong na naman. Kaya mahirap dumikit sa mga malalaking truck. Kapag hindi ka napansin ng malaking truck, nako, para kang pinilipit na lata ng sardinas. Maganda doon kasi letang Ayan. Tignan nyo naman yung ano, yung mga puno. Talagang green na green. Talagang probinsyang pakiramdam talaga pag ito ang nakikita nyo. Tignan nyo naman yung zigzag. Oh. Ayan pa. Tapos ito talagang yung ano, yung pagliko mo na pa liter C, tapos liter C pabulusok pa. Ayan, oh. Talagang pabulusok. Tignan mo yan, oh. Ayan, oh. Oh, pabulusok talaga siya, oh. Ala, pabulusok talaga. Tapos yung mga motor minsan dito nagkakarerahan pa sa ganyang pabulusok. Ito yung nakita nyo kanina, yung nandun ako sa taas. Ito yung kalsada na pinakita ko sa inyo. Ito na siya, nakababa na kami. Ito, yan yung poste kanina, oh. Nasabi ko na yan yung poste na yun. Sabi kong nasa tuktok na kami ng poste ng Meralco. Ito yung nakita nyo kanina, pinakita ko sa inyo na kalsada. Ayan, paikot. Para lang nasa Baguio yung zigzag na ito. Paikot, yes. Tapos yun, pag ikot na yan ang last na zigzag. nakababa na tayo. Tapos nakababa na kami, oh. Tignan mo yung bus, oh. Hirap na hirap umangat, oh. Ayan, oh. Hirap na hirap umangat yung bus na yun, oh. Ayan, ito na yung huling huling zigzag. Tapos ito na,
pababa na sa bayan ng Teresa. Ayan na, pababa na kami. Nakababa na. Puro pabulusok na yan, pababa. Pero pag papunta ka naman ng Antipolo, galing ka ng Teresa, puro naman paahon yung aabutin mo. Ayan, pabulusok na kami, papunta na sa bayan ng Teresa. Lahat naman yan, puro pabulusok naman yan. Hindi ka na aahon, paakyat ng paakyat. Yan. Kaya lang medyo matraffic. Dami kasing tricycle. Tsaka ano na, labasan na ng mga estudyante. Kaya matraffic na siya. Daming ng sasakyan. Alas 12 na kasi. Dito, yung sa lugar na to dati. Dito, meron daw ditong bumulusok na truck eh. Kargado ng semento. Yung truck na yung trailer. Eh siyempre gaano ba ang trailer ba ilang semento ang naikasasakay nun, siguro mga nasa 100 bags yun, 100 o 200, o biro mo yung bigat na yun, tapos nawala ng preno, nawala ng giya, nawala ng control, diretso doon sa may sa may bahay. Parang yung bahay parang lang, parang akala mo talahib lang na winalis ng truck nung nawala ng control. Malungkot, galing kami doon sa taas sa sigsag. Ang hindi lang maganda, nung kinukuha ko na yung daan, habang binabaybay namin yung daan ng bayan ng Teresa, sus Maria Marimar, nakalimutan ko i-record yung camera. Kung kailan kami nakalagpas na sa bayan ng Teresa, saka ko lang naalala na hindi pala naka-record kasi namatay yung camera, nag-off yung camera. Ngayon, itong binabaybay namin, nakalagpas na kami sa bayan ng Teresa, binabaybay na namin yung papunta na ng Morong, papunta na sa amin. Ito na yung boundary yata, ang tulay, boundary ng Teresa at saka ng Morong. So ngayon, papasok na kami ng Morong. Wala pa raw, hindi pa raw. Teresa pa rin daw ito. Ayan, mayroon akong tourist guide. Teresa pa rin daw ito. Tourist guide na, nurse ko pa, at driver ko rin. At the same time, pinanser ko sa pagbili ng sisiw. Ayan. Eto, dati, kakatapos, wala pa isang buwan, binaklas na naman. Kaya kanda traffic na naman ito. Ayan haba. Kaya sa umaga, sobrang traffic dito, bumper to bumper. Kaya kailangan mahaba ang pasensya mo pag ikaw ang nagdadrive. Malamang sa alamang, sigurado naka-record na. Ito, malapit na kami sa boundary ng Teresa at saka ng Morong Rizal. Malapit na kami doon sa arkong bato ng Morong at saka ng Teresa, yung naghati sa kanilang dalawa. Ang ganda lang dito yung kalsada, kahit espalto lang siya, pero makinis, tsaka hindi gaanong malubak, hindi gaanong matraffic. Kaya habang nagdadrive, komportable. Ayan, nakita ko na yung yung arko ng Morong tsaka ng pagitan ng Morong at tsaka Teresa. Ayan kaya lang yung nakasulat green background kasi, kaya hindi gaanong makikita. Ngayon, pagkatapos ng arko ng Morong na nakasulat doon, welcome to Morong Rizal, ito na kaagad yung sinasabi nilang istasyon, o tinatawag, kilala dito bilang istasyon. Ewan ko bakit tinawag na istasyon, pero pag sinabi mong istasyon, ito kaagad, ibababa ka nila agad, ito ang istasyon.
Yan, papasok na kami doon sa lugar namin. Dito medyo may kasikipan yung kalsada. Dito pagpapasok na sa amin, ayan, parang ano rin, para ka ring nakasakay sa Chubibo. Alam niyo ba yung Chubibo? Yung ano to, yung Ferris wheel o di kaya yung roller coaster, akyat, baba, akyat, baba. Ito pababa kami, tapos ito paakyat na naman. Ayan, kaya gumagalaw yung camera pagdating sa taas. Ayan, kunting flat lang, tapos baba na naman. Para kang nag-roller coaster dito. Sabi ng aking tourist guide, tsaka sabi ng nurse ko, at the same time, driver ko. Ipakita ko daw yung lugar para yung ganda ng view ng lugar at saka yung mga bahay na sinaunang mga bahay. Magaganda tignan. Ayan, oh. Maraming mga puno. Talagang napaka-green ng mga punong kahoy. Kaya ngayon ramdam mo na yung lamig ng klima. Sa hapon mararamdaman mo talaga yung kagat na ng lamig. Malamig na siya. Hindi naman malamig na malamig. Ibig sabihin malamig na siya. Hindi ka mukha nung unang araw, unang buwan na dating ko rito, mainit, maalinsangan. Pero ngayon, ayan na, malamig na siya. Dito ako natutuwa sa kalsada na ito. Maiksi lang siya, pero ayan o, tignan nyo, talagang pabulusok pababa. Maiksi lang siya pero pabulusok. Kaya pag naglakad ako dyan, bago ka makarating sa taas, hingal ka na naman eh. Ayan, patag na naman, kunting akyat. Tapos pag akyat mo, patag na naman. Tapos ito yung pinakahuli na akyatin. Pagdating na sa taas, bababa na naman ulit. Tapos yung kanto na pasok sa amin, ito na yon. Mga ilang metro lang pakanan na, papasok na sa sa lugar namin, sa may barangay namin, sa bahay. Tapos ito, ayan pababa, oh, ayan pabulusok. Talaga short. Ayan oh. Ayan pabulusok naman pababa. Tapos habang pababa kami, makikita mo sa unahan yung bundok ng, ano bang bundok yan? Teresa? Binangunan. Binangunan. Nakakasakop ng Binangunan. Pagtawid mo dyan, papunta ka na naman ng Antipolo, bundok. Ayan o, makita nyo yung makita nyo yung tuktok, yung taas ng bundok. Ayun o. Talagang probinsyang datingan. Talagang minsan nga sa umaga, pag tinitignan ko, akala ko nakatingin ako sa frame eh. Parang naka-frame yung yung bundok na yan kasi mayroong fog, kalat-kalat yung frog. Akala mo drawing. Ngayon nandito na kami, ayusin ko na ang aking sisiw. Ito na yung alaga kong mga sisiw na 45 days. Ayan o, masisigla sila. Kakalipat-lipat ko lang sulungan, hinihingal sila galing sa biyahe. Yan, pinainom ko na muna at pinapatuka kasi baka gutumin. Ayan, so antay-antayin na lang natin, mga ilang buwan, malalaki na yan. See you around.